Tinadyakan ako. Saan ka tinamaan? Ganito. Sa balakang? Ikaw ba, kung ikaw tatanungin, gusto mo ba iparehab ang asawa mo? Alam mo ba yung tinatawag na talampunay? Na parang nawawala din sa tamang pag-iisip, ganun. Hala, wala ba kayong history? Gusto ka naming ilipat, Ate Vanessa, habang nagpapagaling ka. Tatanggapin mo o hindi? Guys, welcome back po sa ating channel. At ngayon po ay 10 AM na po ng umaga. Umalis kami sa bahay siguro mga 8:30 yon. At dumating kami dito sa Lucena ng 10:40 and 4 minutes ago nang makarating kami dito. So andito kami ngayon sa hospital para po maghanap po tayo guys ng psychiatrist na pwedeng tumingin kay Ate Vanessa para nang sa ganon ay may paggamot po natin siya, kasi nga nakikita naman nating lahat na bago pa lang yung kanyang depression. So malaki pa yung possibility na siya ay gagaling. Talagang malaki pa. Kung sa 100% siguro mga 80% pa yung pag-asa niya. Kaya dito kami ngayon kasi nag-search ako sa map. Maghahanap tayo baka nandito yung doktor na tumitingin sa mga ganung sa may ganung kalagayan. So di ko alam kung pwede dito ang camera, pero siguro hanggang dito lang sa labas. Siguro sa loob pinagbabawal nila yan, pero tara, pasok po tayo sa loob at magtanong tayo. Ito yung kailangan natin guys hanapin, si Dr. Dario Flores. So magtatanong tayo sa guard. Ito yung hospital, ayan. Patayin naman natin yung camera at makabawal. Guys, nakapagtanong na tayo dun sa guard at ang sabi nga po ng guard ay sa ngayon wala daw po si Dr. Dario ba yun? Si Dr. Dario ay wala daw ngayon. By next week pa daw makakabalik. So okay lang yun, tamang tama lang kasi uuwi din naman tayo ng Bicol for siguro mga 2 days tayo doon or 3 days. Tapos pagbalik natin dito, tamang tama lang, sakto lang. Pero since dito na rin tayo sa Lucena, siguro mas maganda guys na bisitahin natin si Ate Vanessa para abutan din natin ng blessing at makumusta din siya. So tara, biyahe tayo, siguro mga 15 minutes lang to, nandoon na tayo sa kanila. In case you come back home, I sent a text that I was wrong. Kinakailangan nga pala naming sumakay ng padyak para makarating kami kung saan ang kinaroroonan ng tahanan ni Ate Vanessa. At ito nga yung nakikita namin na pangunahing hanap buhay ng mga tao rito. Sobrang crowded talaga sa lugar na ito, kaya't minabuti namin ang sasakyan na iwanan na lang sa labas. May mga tumulong sa atin guys dito na magbuhat. Lalakas oh. Grabe. Dito na tayo ngayon sa location matapos yung biyahe natin gamit yung padyak. Ay narating ulit natin itong lugar nila. Kaya? Opo, kaya po, kaya. Lalakas ah. Ano pangalan mo? Juan Miguel po. Si Juan Miguel, ikaw? Batotoy po. Si Batotoy, ikaw? Enday po. Kumusta Ate Vanessa? Medyo okay na. Medyo okay ka ngayon? Maghahanap ba kayo? Nakabili ka ng gamot mo? Oo. Ayos, buti na lang. Saan yung mama mo ngayon? Nanay ka. Ay, siya baga si nanay mo? Meron ka pa pang yung gamot mo kanong sa araw? May gamot ka pang ininom? Meron pa. Ito yung dalawa mong anak na ilang taon? Parang magkaedad lang Isang taon lang ang diferensya. Pero yung laki nila, parang magsinlaki lang. Ano pangalan nito? Mark Kevin. Siya? Mira Chris. Oo, gaganda ng pangalan ah. Kung nagkasugat si Mira Chris, naipit daw yata sa pedicab. Pero maganda naman at ayos-ayos ka ngayon, Ate Vanessa, Nakakatulog naman. Salamat sa gamot mo. Nakakatulog ka? Maganda. Sana magdire-diretso yan. At may balita pala ako sa'yo. Kanina nagdaan kami sa sa psychiatrist sana para magpa-schedule ng pa-check up mo, di ba? Sabi ko siya pa-check up kita, pagamot kita. So kaya nga lang si Doc ay ang balik pa niya ay next week. Pero okay lang yun. At ganun din naman, uuwi kami ng Bicol pansamantala, mga 2 days kami doon. Pagbalik namin, di tsaka kita dadalhin doon, Kamusta anong balita sa mister mo? Okay naman. May balita ba? Kausap ba kayo, hindi? Nagkausap nung isang araw. Kailan nung mag-check up siya? Next week po, nanay. Bakit po? Hindi. May lakad ba si Ate Vanessa? Wala ho. Hindi nga ho nakakaalis ng bahay.
Okay, kala ko may lakad at ipapacheck up ko siya sa next week kasi wala yung doktor dyan ay umalis. So pagbalik niya, tsaka ko po ipapacheck up si Ate Vanessa. So kayo po pala, Nay, halika Nay. Halika po. So bakit ako sa inyo yung nanay ni Ate Vanessa? Nay, upo ka dito, Nay. Ilang taong ka na po, Nanay? 66 na nga. 66 ka na? Paano na may asawa ka pa? Ay, wala na ho. Tatlong taon na akong patay. 3 taon ng patay. Pero nanay, sa edad mo pong yan, nakakapagtrabaho ka pa? Ay, oo. Nakakapag-trabaho pa ako. Anong trabaho na Ay, pag may nagpapalaba, naglalaba-laba. Naglalabada. Lalabada. Nay, nung nangyari kay Ate Vanessa ang ganito, na ano yan, na kumbaga na ano mo na, kumbaga nakita mo na ano, na may mga something o may mga kakaiba siyang pagkikilos, yung ginagawang kilos. Oo, ay lahat nga yung Durabox namin, ilan na ho yan, kaya kalat ang gamit namin ho, ay binasag lahat ng Durabox eh. Ni Ate Vanessa? Oo, kaya wala kaming mga gamit. Kaya pala wala kayong lagayan? Wala. At saka yung mga pinggan, lahat ang mahigit niya, binasag, termos, binasag lahat. May balit pa nga ako sa iyo, Ate Vanessa. Totoo bang tumalon siya dyan? Doon sa bintana tumalo. Saan siya bumagsak? Diyan sa bubong. Hala. Buti hindi nabutas yung bubong. Pinabarangay nga nung kapitbahay namin at mga bato ay nasa bubong nila. Eh sabi nung barangay, ay pasensya na lang. At may isang nga ayaw nung maingay. Nasaan yung anak mong panganay? Nandun, sa ano, May asawa na ho. asawa na. Okay. So sa inyo sino? Hindi yung nandito nung nakaraan na nakahiga? Wala? Kamusta naman tong anak mo? Itong mga anak mo? Okay naman. Lalo itong anak mong babae, kamusta naman? Itong babae. Okay naman po. Maliligali. Wala namang sakit? Wala naman. Naipit lang yung paa, akala ko. Wala Naipit naman. lang ano. Okay. Ate Vanessa, nung mga panahon po na nandito ka, o nung wala ka pala dito, sino po ang kasama ng mga anak mo na nandito? Nanay ko lang. Nanay mo lang? May tiyuhin ba yung mga bata na kasama dito? Yun yung kapatid ko. Siya lang. Parehas kami ng lagay. Okay. Okay, so itong mga anak mo ba, meron ba diyang nag-aaral na? Wala pa. Pero yung malaki dito, malaki na yun Napatigil. Hindi nagsuporta yung ama eh. Kaya napatigil. Nagsuporta, 1 linggo 500. Ay, ganun. Pero dapat anong grade na yun? Alam mo ba kung anong grade na dapat siya? Ano yata? Grade 5 na sana. Grade 5 na? Ay, grade 3. Grade 3, hindi ano kasi eh. Putol-putol ang kanyang pag-aaral. Okay, Ate Vanessa, may tanong lang po ako sa iyo. Hindi ko kasi alam kung yung mga nagko-comment sa atin ay kilala ka, sa labo. Sa lahat po ba, Ate Vanessa, ng pinagtrabahuhan mo, ikaw po ba ay hindi pinatikim ng kahit na sinong tao ng mga pinagbabawal na gamot? Yung totoo po? Wala po sa labo. Sa ibang lugar? Matagal na ho. Ibig sabihin pinatikim ka? Nakatikim. Ano yan, customer? Ano yun, pinilit sa'yo? Ginusto mo rin? Inisip ko kasi para magtiwala. Baga, napaudyok na din ako. Para makuha mo yung tiwala niya? Oo, baka kasi akalain niya asset ako eh. Ganun. Niisip ko ganun. Pangailangan ko rin ng pera. Ganun? Oo. Pakikisama din doon. Ibig sabihin lahat ng ginagawa ni Ate Vanessa sa buhay na alam mo yun na nagkamali siya, ang lahat ng dahilan nun ay pera para sa mga bata, tama ba? Naman. Hindi naman ako nagkulang sa padala. Araw-araw yun, walang palya. Noong ako'y matino. Grabe no. Imaginin mo may magulang pala na ganito talaga. Akala ko sa palabas ko lang napapanood yun na alam mo yun yung mga nanay na handang gawin ang lahat. Handang ibenta kung ano man ang pwede nilang ibenta para lang makakain yung mga bata. Akala ko, Ate Vanessa, talaga sa palabas ko lang ito nakikita eh. Pero nasa harap ko mismo yung nakagawa na nun, di ba? Ng istorya ng buhay na yun na... Walang mga gagawa eh. Pero ikaw,
Bago ka pumasok doon, may nag-akit sa'yo o ano? Ikaw ang naghanap mismo sa trabaho na yun? May nag-aya. May nag-aya. Ano yung kaibigan mo o Kaibigan bagong naging kaibigan lang? Kaibigan ko. Ay, yung ama kasi ng anak ko ay pinutol ang suporta sa amin. Kaya napilitan kang papasukin yun. Pero kung ikaw ang tatanungin ng mga oras na yun at may choice sa buhay o kaya nagpapadali anak mo, papasukin mo ba yun? Hindi. Kung maayos silang nagsusuporta, hindi ano? Siyempre masakit rin sa pakiramdam na ikaibastusin. Siyempre nagagawa ko lang yun dahil kailangan ko ng pera. Kasi hindi mo naman maisip yung customer. Minsan may kala mo nabili na yung pagkatao mo sa isang LD. Merong customer na yung kung tratuhin ka, kala mo binili yung pagkatao mo. Oo. Kung ano gagawin sa'yo ngayon. Siyempre may choice ka, pwede mo naman tayuan. Pero siyempre ang una-una isipin mo nga din yung kikitain mo. May customer na nananakit. Yung lasing na lasing. Ay, nakaranas ka ng pananakit sa customer? Madaming beses na, sir. Anong pinakamatindi mong dinanas sa customer? Na pananakit sa iyo? Sige, huwag ka maya. Sabihin mo. Tinadyakan ako. Saan ka tinamaan? Gaito. Sa balakang? Ay, grabe naman yun. Lasing. Ay, lasing. Sa totoo lang, Ate Vanessa, yung trabaho na gano'n, napakahirap, ano? Napakahirap. Sobrang hirap, lahat lulunukin mo. Di ba? Mahirap magandil ng lasing. Hindi mo ang pag-iisip nila. May mabait, may hindi. Grabe. Pero, Ate Vanessa, tumating din ba sa punto na yung mga nagawa mong yun ay pinagsisihan mo sa buhay? Hindi. Nagsisi din. Hanggang sa nasanay na lang. Wala naman choice eh. Pero dumating yung time talaga na pinagsisihan mo rin. Naisip mo din Oo. na hindi dapat ganito yung... Siyempre ang sasabihin ng ibang tao sa anak ko. Tama. Yun yung unang-una kasi, di ba? Yung pwede silang mabuli. Pero tayo naman bilang ina ay o sa ibang mga tao, hindi dapat natin husgahan yung kagaya ni Ate Vanessa. Dahil kung kayo ang nasa sitwasyon niya na walang choice sa buhay, di ba? Para makakain lang yung mga Mag-aapi anak akong mo. tindera, magkano? Kulang pa sa pangkain namin. Tama. Maglabandera, magkano lang. Pudpud na yung mga daliri mo. Ay, nakatikim ako ng siyempre, madali ang pera. Although marangal sanang trabaho yun, yung paglalaba, yung paninindera, kaso nga lang, Hindi kaya, 3 ang anak ko. iba yung rason ni Ate Vanessa siguro talaga, no? Kasi may kanya-kanya naman tayong rason sa buhay kung bakit natin ginagawa isang bagay. So ang rason niya, napilitan na gawin yung isang bagay na ayaw naman talaga niya. Dahil nga sa kakulangan sa buhay, para nang sa ganun ay magkalaman ng tiyan ng mga anak niya, di ba? Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon ba ng mga kasamahan mo na pabalikin dun, babalik ka pa? Parang hindi kaya ng utak ko. Baka Ate Vanessa, kapag tinulungan ka namin maging talagang totally recover, gumaling ka, baka babalik ka dun. Hindi ko sigurado, sir. Ayoko hindi ko sigurado. Pero hanggat kaya kong magtino ako. Ikaw ba, Ate Vanessa, may alam ka bang negosyo? Madami, sir. Kagaya ng ano? Dati kami nung biyanan ko, yung nagkasama niyo. Dati kami nagmami-mami, kung ano-ano. Kung sakali bang ibabalik yung ganong negosyo mo, gagawin mo ba? Oo, sir. Sana. Kasi Ate Vanessa, maganda sana na habang kumikita ka, kasama mo din itong mga anak mo, nasusubaybayan mo yung paglaki nila. Di ba? Lalong-lalo na ang liliit pa niyan, tapos may babae ka pa. Di ba? Oo. Lalo na itong babae mo, kailangan bantayin mo talaga yan. Kasi babae Lagi yan. kong kasama yan. Yan, lagi mong sinasama. Okay. So, basta kapag gumaling ka na, Ate Vanessa, nang talagang magaling ka na, bibigyan kita ng pangnegosyo. Ha? Salamat, sir. Inegosyo mo kung ano yung sa tingin mong pagsisimulan mo na hindi ka na babalik doon sa trabaho na yun. Ha? Tutulungan ka namin.
makabangon para na sa ganun kahit pa paano mapag-aral mo ulit yung isa mong anak. Lahat hindi nag-aaral. Grabe. Pero dapat, alin ang nag-aaral na dapat sa anak mo? Lahat. Ay, yung tatlo. Yung isa napaasawa na. Pero yung dalawang maliit dito, dapat ba nag-aaral na sila? Hindi pa? Hindi pa. Okay, yung tatlo lang na yun. Hindi nag-aaral. Grabe. Kahit man lang sana, guys. Napatigil. Di ba 5 lang sila, di ba? Napatigil yung tatlo. 2 na lang ang hindi nag-aaral kasi yung isa may asawa na ay. Kahit man lang sana, guys, yung 2 na yun, mapagtapos sana ni Ate Vanessa yun. Kasi yun din ang isa sa makakatulong sa kanya pagdating ng araw. Dito ba, Ate Vanessa, sa eskwelahan ba dito, malaki ba ang tuition fee? O wala naman sa public? Libre yata. Libre. Libre. Ano lang ang kailangan nila? Bakit hindi makapasok? Baon. Ibig sabihin yung araw-araw na. Ay, ako'y nagkagayto. Dati nag-aaral yung mga yan. Ay, ako'y nagkaproblema nga sa gayto pag-iisip. Napatigil. Okay. Dahil lang sa nagkaganito kaya sila napatigil. Grabe, guys. Isipin nyo, yung mga bata kasi, siyempre ang sarap din magapong tingnan na yung mga bata ay nasa eskwelahan sa oras ng pasukan na nag-aaral, di ba? So, Ate Vanessa, ganito, kapag depende sa sabihin ng doktor. Kung sabihin ng doktor na, ano ba, sa loob lamang ng wala pang 1 buwan, okay ka na, titingnan natin kung kaya mong i-manage yung business mo na ibibigay namin sa'yo. Tapos, titingnan din namin kung ano matutulong sa mga anak mo sa pag-aaral. Ha? Pero ikaw tatanungin, gusto mo ba sila makatapos? So, gustong-gusto. Dahil yan ang hindi ko na naranasan makatapos. So, makatapos yung mga anak ko. Okay. So, matanong ko pala, ang asawa mo ba nagpunta na dito? Nag-chat po. Ano sabi sa'yo? Nangamusta. Wala pang trabaho. Pero wala na siya sa kulungan. Nakalaya na yata. Baka ako naghahanap ng trabaho. Oo, alam mo, Ate Vanessa, hinihiling ko nga din sana magbago yung asawa mo, no? Sana, kasi ilang taon pa lang siya. Bata pa rin, sigurado. Mas bata sa akin 2 taon. 3 taon. Di mga 30, siguro. 29 yan. O mga ganyan. Iniisip ko lang kasi sayang yung bata pa kasi, di ba? Tapos kayo na din na nagsabi na mabait na bata talaga yun. Mabait siyang tao. Naudyokan lang siguro ng kung sino. Kaya naging ganun. Napabisyo din. Kaya nga sana, pinipray ko na sana maging okay yung asawa mo. Mapapilit niyang maiwasan lahat ng yun. Gusto ko, sana makita ko na maging ayos yung pamilya niyo. Tapos magtutulungan kayo sa negosyo kung ano may bibigyan namin sa inyo. Mas maganda yun sana kung 2 kayo nagtutulungan. Diba? Kung sakali maging okay siya. Ikaw ba, kung ikaw tatanungin, gusto mo ba iparehab ang asawa mo? Kasi doon may posibilidad na maitigil na talaga yun. Na mabago. Aywan ko. Hindi ko alam. Lalong walang tutulong. Bakit naman sa rehabilitation ay libre lahat? Hindi. Halimbawa, walang magsuporta sa amin. Lalo nang walang nagsuporta. Kaya nga po bibigyan ka namin ng pangnegosyo para hanggat siya ay tinutulungan magbago. Kung papayag siya, bahala siya. Sa akin, oo, gusto ko rin siya mapabuti. Yun ang makakabuti sa kanya, yung rehabilitation. Ano? Maganda sana maparehab yung mister mo. Saglit lang yun. Pati yung mama niya, nakakwentuhan ko, gusto din talaga siyang magbago. Ano? Okay. So sige, Ate Vanessa, may dala kami dito sa sakong bigas. Tas mga groceries. Ayan, para kahit pa paano ay may pang-alalay kayo. Ha? Salamat po. Sa tulong mo. Okay, diyan lang. Ano naman, Ate Vanessa, pandagdag mo sa sa pang-allowance, ha? Salamat. Okay, kasi meron din sa atin nagpaabot ng tulong at sabi nga niya, idali namin sa ito, ha? Salamat po. Okay, so maraming salamat din sa kanya. Basahin ko din yung pangalan kasi hanapin ko na lang after nito kung ano yung pangalan. Okay, so Ate Vanessa, simula nung umalis ako dito, anong pinagkaabalahan mo po? Ito lang, alaga uli ng bata. Alaga ng bata? Yun lang, hindi man ako nakalabas. Ay, yung yung bigay mo sa akin, binigay ko cellphone.
Nagbili ka? Buti Kaso ka, yung sinira Sinira nino? nung anak ko, agad. Tapos yung kalahati binili kong gamot. Nagib gamot pa naman. Bakit ibinili niyo ng... Buti nakakabili ng cellphone yun ay second hand. 1.5. Bakit ibinili niyo? Para saan sana? Para hindi sila magnilabas. Para may libangan dito. Ayaw kasi magkabulabog. Iba kasi na ano ko. Parang mas lalo ko nalala sa labas. Kaya ako nagkukulong sa bahay. Alam nyo guys, ang maganda sana dito kay Ate Vanessa kung may paglilipatan ng pansamantala. Yung mailagay siya dun sa, alam mo yun, yung mga nakapaligid sa kanya ay puro good vibes lang. Di ba? Yung walang stress sa paligid, wala ka naririnig ng mga naghihiyawan dyan, wala ka naririnig ng mga nag-aaway. Dapat si Ate Vanessa, ang recovery place niya talaga, dapat ganun. Kaso nga lang... Ako dito, kaya ako pinilit ko makabili ng cellphone ay gawa ng dito lang sa loob ng bahay. Gusto ko lang sa loob ng bahay. Okay. Baka naman, baka mas lalo. Ito yung tingin mo, na mas magiging maayos ka kapag nandito ka. Kasi nga dito guys sa lugar nila, parang style Little Tondo yung location nyo, di ba? Tama ba ako? Parang Little Tondo talaga itong location nila na to. Parang iskinita, ang dami iskinita. Tapos crowded ng mga tao. Ayan, ganito yung... Video okay kapag gabi. Oh yan, hindi ka makatulog, imbis na natutulog ka na. Oh, kaya nga, wala ka bang kamag-anak na pwede muna nating paglipatan yung pansamantala? Wala akong Na kakausapin natin, wala ba? Yan nyo guys, malay natin darating yung time, magkaroon tayo ng shelter dito sa ano, kapag tumagal-tagal tayo dito. Malay natin makapag-provide tayo ng uupahan natin ng shelter. Pwede nating, yung may mapaglilipatan, halimbawa kagaya nila Ate Vanessa ang gandang sitwasyon, pwede natin lipat muna sila doon pansamantala. Kapag gumaling na, tsaka babalik. Yung mga ganun, siguro pwede nating gawin yun. Kung sakali ba, Ate Vanessa, iuupa muna kita, habang kapag na-check up ka, habang nagpapagaling ka, sa tingin mo, kami ang magbabayad. Ang isip ko is anak ko eh. Kasama yung anak mo. Ngayon. Pwede naman mo. Sige, ganito na lang. Gusto kong gusto marinig niyo? sa'yo. Kung saan ako gagaling, doon ako. Okay, para mas klaro, tatanungin ko sa'yo ng diretsahan. Gusto ka naming ilipat, Ate Vanessa, habang nagpapagaling ka. Tatanggapin mo o hindi? Tatanggapin ko. Tatanggapin mo? Okay, guys. So, pumayag sa Ate Vanessa na sa oras po na check up siya, tapos habang siya ay nagpapagaling o nagre-recovery, iuupa muna natin sila, maghanap tayo dito sa Lucena ng pwedeng mapag-upahan nila. Tapos pwede natin silang providean ng mga kailangan nila. Tapos yung mama mo, gusto mo ba kasama siya o ano? Parang hindi napapabayaan yung kapatid ko. Gayto rin kasi yung kapatid ko. Yung lalaki. Gayto din. Bakit nagkaganyan? Ginagayto din. Hindi gayto din. Na ano rin siya. Na parang nawawala din sa tamang pag-iisip, ganun. Hala, wala ba kayong history sa mga side ninyo? O may mga ganito din na iba sa mga side nyo? Meron din naman. Ay, history siguro yan, Ate Vanessa, sa inyo. Kasi kung yung kapatid mo nagkakaroon. Oo. Hala. Baka ganun nga, baka may yung sinabi mo sa ibang kamag-anak nyo, mayroon sa side nino yan. Mama mo, papa mo. Pinsan. Ganun din. Hala. Grabe. 3 kayo dito? Yung kapatid ko hindi naman yung natikim ng ano. Hindi na bisyo. Pero nagkaganon lang talaga. So ibig sabihin guys, history ito. Confirm ito, kumpirmado to guys kay Ate Vanessa na history. Kasi kung sinasabi niyang pati pinsan niya, tas yung kapatid niyang wala namang bisyo ay nagkaganon din, nagkakaganto din. History talaga to guys. Pero sa Bicol, Ate Vanessa, alam mo ba yung tinatawag na talampunay? Hindi ka naman kaya na ganun dun? Hindi ako na ganun. Sa bagay, pwede kasi ang talampunay guys. Kahit kinabukasan lang nun, talagang... Maayos pa ako sa Bicol. Maayos ka pa? Nung umuwi ka lang talaga dito? Nung umuwi ako, maayos pa ako. Na-hospital yung anak ko. Mga ilang... Nung bumalik ka dito, 1 linggo. Tapos siya ka nakaramdam ng ganyan. Okay. So, may history sila siguro
may something na mahina sa hindi ko alam explanation dito pero yung nakikita ko na madaling mag-breakdown yung utak nila sa mga problema, di ba? Kagaya niya, nagpapatong-patong, anak na hospital, gantong buhay, walang pera, asawang hindi kapiling, di ba? Lahat na. So breakdown talaga guys, yung nag-breakdown yung stress. Utak ni Ate Vanessa sa stress. At marahil yung kapatid mo, baka may hindi yan sinasabi sa inyo. Ganun din yan. Di ba? Siguro, kasi may anak na din siya, di ba? Kaya possible din, may possibility na yung kapatid niya eh. Ganun din yung yung nararamdaman. Nagbe-breakdown din yung utak niya sa ngayon kasi nga sa problema din talaga. Grabe itong nalaman natin kay Ate Vanessa, hindi kala ko sa Ate Vanessa lang. Kaya pala parang may something din dun sa kapatid nung kausap namin dito, parang may kakaiba. So ganun din pala yung kapatid niya. So ngayon ko lang nalaman to kay Ate Vanessa sa pangalawang pagkakataon na makausap ko siya. Okay, sige Ate Vanessa, ganito ha, pabalik kami dito ng ano ba sabi, Saturday daw yata darating Saturday, so Monday na tayo magpa-check up ha. Salamat sir. Wala ka naman. Ha? Salamat sa mga natulong sa wala nga naman. Sana nga marami pang blessing dumating sa Ate Vanessa. Kasi alam ko naman na handa ka magbago at pinagsisihan mo yung napanood dati. Napanood ko na yung vlog ko. Napanood mo? Okay, so sana anong may kahilingan ka ba sa mga manonood natin, sa mga OFW? Huwag ka mahiya. Sana matulungan ako. Salamat na lang sa pagtulong sa akin. Kung ano mo yung tulong na darating. Sana itulungan ka din. Yun. Gawa ng tinulungan mo ako. Salamat Ate Vanessa. At sana yung tulong sa akin ay para kay Ate Vanessa naman din. Kasi nakikita ko na kailangan niya ng tulong guys. Kailangan niyang gumaling para sa mga anak niya. At para matulungan niya din itong kapatid niya. Di ba? Na nagiging ganito na din, nakakaranas na din ng depression kagaya kay Ate Vanessa. At yun, tingnan na lang natin yung update kung ano sasabihin ng doktor dito. Kung ano yung mga kailangan na prosesong gawin ni Ate Vanessa. Pero for sure yan, may injection yan. Kasi may mga kagaya mo na kami na nandala sa Bicol. Ang tawag dito natatapos na yung gamutan ko, hindi pa ako kagaling. Paano gamutan? Ibig ko sabihin yung ilang days na lang, natatapos na ako sa pag-inom, gaito pa din. Okay, may ibinigay sa yung limit na yung pag-inom ng gamot. Hindi siya maintenance. Okay. Tama lang yun. At least pag matapos yun, may kasunod naman yun na turok. Tapos may mga gamot din yun, bibili natin. Nagkataon lang talaga. Akala ko nga ngayon guys, madadala ko na siya doon. Kasi ang plano ko, kaya kami nag-alis din na maaga sa bahay. Pagpunta ko ng hospital ngayon at ando yung doktor, kukunin lang kita dito, dadal na kita doon. Kaso nagkataon na wala yung doktor. So nag-search kasi kami sa Lucena, parang siya lang yung lumalabas sa map. Pero hindi ako sigurado kung saan pa merong iba. For sure meron pa yan, kaso nga lang, doon na lang din tayo. Kasi nga ay hindi kami pamilyar dito sa Lucena hindi kami masyadong dito. Hindi namin kabisado itong lugar. Okay, Ate Vanessa, sige. So ngayon ano ba ang plano natin, Mac? Sige, basta kayo nang bahala ha. Salamat. Ha, Ate Vanessa? Oo. Okay, salamat. sige. Salamat, sir. Walang ano man. Huwag mo na tawagin, sir. Marcos na lang. Ha? Salamat. So, pupunta na din kami. Ha? Salamat. Sige, tuloy mo yung gamot mo, ha? Tuloy mo at wish ko sana magtuloy-tuloy yung paggaling mo. Salamat. Okay? Salamat, sir. Sige, natuwa naman ako si Ate Vanessa mas okay siya ngayon kumpara nung unang pagbisita ko, guys. Kahit paano ay nadire-diretso niya yung pag-inom ng gamot. Okay? Hayaan mo, kung magka-blessing tayo, di kapag nailipat namin kayo para may libangan kayo, kukuha tayo ng kahit na cellphone or TV or something na para hindi kayo mainip. Na yung marirelax ka naman. Siyempre, hahanap tayo ng pwesto ng apartment na alam mo yun na hindi din magulo, baka malipatan natin ganito din na magulo din, di ba? Hahanap tayo yung tahimik, kahit dito banda sa Lucena, ha? Balitaan mo ako, malay mo may mga kakilala ka, may masabi sa'yo na may alam sila, kasi hindi talaga kami pamilyar dito Salamat, sir. Ha? Sige. So guys, ayan, papunta na din tayo at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay, sumuporta sa naging unang vlog ni Ate Vanessa. Gagawin natin yung best natin para guys matulungan siya, para ayoko na din kasi na darating yung time na babalik pa siya dun sa dati niyang trabaho. Gusto ko naman ito na yung simula ng mabago din yung buhay niya. Kapag gumaling siya, magnegosyo, ayan, i-monitor na lang natin kung anong mangyari sa business niya.
At kung hindi, kung talagang hindi kasi, kumbaga basta hindi ko naman pinapangunahan, pwede din naman natin siyang tulungan na magkaroon ng ibang trabaho, gano'n, di ba? Pwede naman kaming umusap ng mga pwede natin siya bigyan ng trabaho na maayos. So yun lang naman, maraming salamat ulit at supportan niyo din Commander Marcos Runs TV, supportan niyo yung Team Marcos. Maraming salamat sa lahat ng supporters at wait lang, may nakalimutan ako. Nakalabas na tayo dun sa location po nila Ate Vanessa at nagpapasalamat ako dun sa nagbigay pala kay Mama Mel. Ayan, maraming salamat. Yun yung pinapamention yung pangalan, Mama Mel. So thank you po sa pagpapaabot din ng blessing para kay Ate Vanessa at more blessings po. At ayun, maraming salamat sa lahat ng sumama sa mission na to. Huwag niyo kalimutan mag-like, comments at mag-subscribe sa mga hindi pa. Sana patuloy tayo na lumawak para na sa ganun marami pa po tayong matulungan dito sa buong Quezon, Batangas, Laguna, Cavite. Ikutin natin lahat yan. At ayun lang, supportan nyo din ang mga kasamahan ko, si Commander ni Marcos at si Runs TV sa team namin. At palagi po kayo mag-iingat, lalo na yung mga OFW natin dyan. Magpahinga din po kayo minsan at alagaan nyo po yung sarili nyo. At yung mga kabayan natin sa Pilipinas, ganun din, mag-iingat din po kayo sa araw-araw na trabaho nyo. Ingat po and God bless. Arms open for your